10 useful mechanism or features ni Honda Click kung bakit naman kinagustuhan siya ng mga tao, at sigurado kung hindi lahat ng 10 ito ay alam mo na. So ayan, ituturo natin at i-say natin lahat ng mechanism na ito pagkatapos ng intro. Number 1 mechanism or feature po natin ay ang automatic lock ng ignition hole. So ito po yung tinutukoy natin, guys. Kung malalaman nyo po kasi, manual po nating isinasara yung butas nito sa pamamagitan ng susi. So may pagkakataon po na pwede po natin siyang automatic na maisara or mailak kapag po nilalak po natin yung ating manibela or pagkatanggal po ng ating susi. So kung hindi nyo pa po alam yung hacks na yon or yung mechanism na yon, ganito po siya, guys. So kailangan nakalock muna yung ating manibela, pwedeng left or right. Dapat nakasagad po yung pihit ng ating manibela para gumana po yung mechanism na yon. So sagad, tapos itutok po natin sa lock. Tingnan nyo po kung paano mag-lock yung ating mechanism. So ayan, kung makita nyo, matik na po siyang sumara. Hindi na po natin kailangan pihitin ulit ng ating susi para maisara po yung bilog. So sa ganung paraan, hindi na po hassle na tatanggalin natin yung susi at ilalak po natin ulit or isasara. May pagkakataon po na magmamatic lock yan kapag maayos po yung ating pihit ng ating manibela at yung pagkatanggal natin ng susi. So sa time na hindi po gagana yan ay kapag hindi po maayos yung buwelo ng inyong manibela. So make sure lang na maisasagad nyo yung inyong manibela para pagkatanggal nyo ng susi, magmamatic lock na po or may isasara na tong keyhole natin dito sa ating ignition. So yun po yung unang mechanism natin, automatic lock ng ignition hole. Pangalawa po ay yung park brake or yung park lock. So ang mechanism po na yon ay naglalak po sa ating gulong sa rear. So sa ganung paraan, magiging safe po kung medyo tagilid man po yung pagkapark ng inyong sasakyan or medyo downwards po, tabingi po yung kalsadang pagpaparkingan nyo. So sa ganung paraan, hindi po gugulong ang inyong motor, or safety feature na rin kasi wala pong magtatangka magnakaw kasi hindi po gagalaw yung gulong ng ating mga motor. So yung mechanism na yon, nandito po siya, guys. So para magets nyo po yung mechanism or feature na ito, nilalak po or iipitin po ng part na to, ito pong rear brake natin. Pipihitin lang natin to, tapos ipipihit din natin to. So kapag narinig nyo na yung tunog, nag-lock na po yung ating rear na gulong or yung likod na gulong. So kung makikita nyo po, ayan, hindi na po siya gagalaw, hindi na po siya mananakaw, hindi na po uusad yung ating motor. So yan po yung isa sa safety feature or mechanism ng ating Honda Click, park lock or park brake. So para tanggalin po yan, kailangan lang po natin ipreno ulit itong rear lever natin. So para matanggal po ito. Yun. At sa ganung paraan, wala na pong epekto yung park brake or brake lock natin. Pangatlong mechanism or feature po ni Honda Click ay yung side stand kill switch. So kung hindi po alam ng iba, ito pong side stand natin ay nagsisilbing kill switch na din. Ibig sabihin po, kapag nakababa po yung side stand natin, hindi po aandar yung ating makina. So safety feature na rin siya na wala pong magiging dahilan para umandar tayo na nakababa itong side stand. So ayun, hindi tayo makakalarga hanggat nakababa to. So kaya kung minsan baka nagtataka po kayo na ini-start nyo po ang inyong makina at hindi nyo po na ma-start, baka po nakababa ang inyong side stand. So ayan, kung hindi nyo po gets, papakita ko po sa inyo para po sa mga beginner or gustong malaman kung totoo nga ba. Ayan, i-start po natin ang engine na nakababa yung ating side stand. Kill switch. So ayan, start po natin.
hindi po siya gumagana. So kailangan gumagana na po dapat, pero dahil nakababa po, hindi po siya gumagana. Ngayon po itataas po natin yan. So yan, mahirap lang. Kamay kasi ginamit natin. So yan, nakataas na po yung ating side stand kill switch. Start na po natin ang ating motor. Ayan, kung makita nyo po, umandar agad yung ating makina. So ayun, dahil nakataas po yung ating stand. So pwede rin po na gamitin yung mechanism na mapatay po yung makina kapag binaba po ang inyong side stand. So kung maririnig nyo po, umaandar po ang ating makina. Kapag binaba po natin, mamamatay po yan. So yun, side stand kill switch, pangatlong mechanism or feature ni Honda Click. Pang-apat po, ito malamang sa malamang, alam nyo po ito, ang click seat button po natin. So para po buksan yung ating motor, meron po tayong special mechanism na pipindutin para umopen po yung ating upuan. So hindi na po tayo katulad ng ibang motor na kailangan pang susuian yung part na dito para ma-open yung upuan. So dito, isang susi na lang yung gagamitin natin. Ang kailangan lang po natin ay itutok yung susi, itapat yung susi sa part ng seat. So yan, kung makikita nyo seat, pagka tutok po or tapat sa seat, pwede na po natin i-click to. Yan, pag narinig na po natin yung click, which is yun po yung brand name niya, Click, Honda Click, ma-open na po natin ang ating upuan. So yun po yung pang-apat na feature mechanism ni Honda Click, ang click seat button. Eto guys, baka hindi nyo pa alam yung feature na to or mechanism ni Honda Click. Though hindi naman natin siya masyadong pansinin, pero baka yung mga rider na nasa likuran natin mapansin etong special mechanism or feature na to. Ito po yung plate number light. So kung hindi nyo po alam, may special po na ilaw ang ating Honda Click para sa ating plate number. So basically ang ginagawa po ng plate number light natin ay iniilawan po yung ating plate number kagaya po ng nasa kotse. So yan, takpan ko lang guys for safety purpose. Ayan, kung makikita nyo, nakatutok po yung ilaw dito. So mas ma-appreciate nyo po yung mechanism na yan, yung feature na yan kapag madilim or gabi. So iilaw po yan at bubugahan niya po ng ilaw yung ating plate number nang sa gayon po magkaroon ng spotlight yung ating plate number. So pwede nyo pong itry sa inyong mga motor yan at mapapansin nyo po kapag gabi. So umiilaw po yan pagkabuhay ng ating makina. Yan po yung pang-5, ang plate number light po natin. Pang-6 na mechanism feature ni Honda Click ay ang adjustable combi brake system setting natin. So sa mga hindi po nakakaalam, combi brake nga po yung ating Honda Click kung saan tutulungan po ng kabilang preno yung kabilang preno. Yung rear brake tutulungan niya po yung front brake. So magkaparehas po silang nagkakaroon ng friction or ng pagpreno kapag pinihit po natin yung isa. So yun po yung combi brake system. So ang special dito ay pwede po natin siyang i-adjust sa paraang madadagdagan po yung pwersa ng isa. So pwedeng 70% yung isa, 30%, pwedeng 50-50 sa pamamagitan po dito ng mechanism na ito guys. So naituro ko yan sa bukod na video kung paano i-adjust yung mechanism na to, kung saan dadagdagan po, babawasan or magiging neutral po yung pagtulong ng ating front brake sa ating rear brake. So yan, para bigyan po kayo ng idea about sa combi brake natin, nakita nyo po, ipepreno ko po yung ating rear at may gagalaw po dito sa ating front. Ayan, kung saan yan po yung nagiging combi brake system natin, mechanism. Tinutulungan po ng front brake yung ating rear brake para nang sa gayon magkaroon po ng safety na paghinto or pagbe-brake yung ating motor. Yan po yung pang-6 natin, adjustable combi brake setting. Pang-7 guys ay yung ating digital
panel monitor. So ito, alam na to ng karamihan na may panel gauge yung ating Honda Click, at nandito po yung mga information ng ilan na kailangan nating malaman kung may depekto na yung ating motor. Kagaya ng battery, kagaya ng kung mainit na siya, tapos kagaya ng mga voltahe. Nandito po yung mga ilang features na kailangan nating malaman kung may sakit na po or healthy pa po yung ating motor. So yan, special mechanism or feature yan ni Honda Click. Ang ating pang-7, panel gauge. Ito po, pang-8 natin sa mechanism feature ni Honda Click, ang digital panel time display. Orasan po. So kung makikita nyo po, hiniwalay ko po siya sa digital panel monitor, yung time natin, kasi napaka-importanting or napakagandang feature na merong orasan or time tayong tinitignan sa ating panel. Kasi yung ibang motor wala po ng ganyang feature. Tsaka po, ang kagandahan po nito, hindi na po natin kailangan tumingin sa relo or sa cellphone habang nagmamaneho para malaman lang po yung time natin. At ang kagandahan, 12-hour display po siya. So hindi po siya nagre-reset kapag pinatay po natin yung ating motor. So constant po na nakikita po natin yung ating time sa ating digital panel. Yan po yung ating digital panel time display. So napakagandang feature po yan ni Honda Click para hindi na po tayo ma-hassle sa pagtingin ng oras. Pang-siyam na feature mechanism ni Honda Click ay ang ating radiator. So ito, alam na po ito ng halos ng karamihan na may radiator po ang ating Honda Click dahil liquid cooled po ang ating motor. So ang kagandahan nito ay napapalamig niya po yung ating makina at iniiwasan niya po sa pag-overheat. So ang laking bagay na yung mga ganitong scooter na may SRP na 80K ay meron na pong radiator. Kasi meron pong mga motor na sobrang taas ng specs, dun pa lang po merong radiator. So sa kagaya ni Honda Click, maswerte na po tayo na meron na po siyang radiator sa price niya po. So ang gandang feature niyan dahil iniwasan nga po niya mag-overheat yung motor natin. Ang kailangan lang po natin gawin, bantayan po yung coolant natin, or kailangan nating hindi na uubusan ng coolant. So constant po natin siyang dapat dagdagan kapag nababawasan po yung level. Number 10, mechanism or feature po ni Honda Click. Ito po hinuli ko kasi alam ko marami sa inyo yung hindi pa alam yung feature na to ni Honda Click. Ito po yung adjustable headlight aim po natin. So ano nga po ba yung adjustable headlight aim? Sa mga hindi po nakakaalam, yung ilaw po ng ating Honda Click, pwede po nating i-adjust kung saan po natin siya itututok. So sabihin na natin ganito yung inclination or yung angle ng buga ng ilaw ng ating Honda Click pag ganyan. Pwede po natin siyang mabago na pag ganyan. So medyo mataas na po ng konti. So yun po yung adjustable headlight aim. Yung mechanism po na yon ay nandito po sa bandang part ng baba. So yan, medyo mahirap lang tukuyin. Pero nandun siya guys. Ayan, nakatago. So gagawin ko na lang po ng bukod na video kung paano po i-adjust yung headlight aim po natin. Or i-adjust yung buga ng ilaw kung saan nakatutok. So yun po yung pang-10 na feature mechanism ni Honda Click na baka hindi nyo po alam. Ayan, kaya hinuli ko guys. So yan po yung 10 features or mechanism ni Honda Click na baka yung iba hindi mo pa alam. So paki-comment naman kung ilan sa mga nabanggit natin yung alam mo na at yung hindi mo alam. At kung nabigla ka na meron palang ganong mechanism ang ating Honda Click. So ayun lang para sa video na ito. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapan, ganitong mga video, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para nanonotify kayo sa aking mga bagong labas na video. The more you click, the more you know. Features ni Honda Click. Bye bye, subscribe.